So ayan po mga kabayan, naglilinis sila dito. Dahil magtatayo na rin sila ng kubo dito mga kabayan para hindi na mahirapan tulad nung naabutan tayo doon na kung kailan umulan ay saka pa tayo naglagay ng madali ang kubo. So ngayon nag-decide yung mag-asawa na dito sila maglagay ng kubo na malapit na dito sa taniman nila mga kabayan, no? At meron din sila doon kailan dito na lang kahit paano ay meron silang kapitbahay. Noon kasi wala. Wow, ang daming bunga ng guyabano, Ate Imelda. Oo, marami. Hala, ang dami, oh. Oh. Mukhang mabuo lahat po mga kabayan. Dahil ang ganda ng ano niya. Maganda yung Pag bunga niya, maganda yung mga bunga mga kabayan. Wow, tapos si Tatay John, busy naman po sa paglilinis dahil dyan siya tatayo ng kanyang kubo. Oh, ang ganda no? May kubo dyan, malilim sa tawag nito sa kawayan, no? Tapos tambayan dyan. Wow, katulad doon kay Tatay Tony kung saan naghihiwa ako ng mga gulay, no? Doon kami kumain sa ilalim ng punong kawayan. Ang sarap-sarap, malamig. Oh. At ang ganda dito mga kabayan. Halimbawa dito yung kubo nila, dyan sa nililinis ni Kuya John. Tapos yung paikot, ayan. Oh. Sway ko lang. So ayan ang paikot naman, nandito pa rin sa kabundukan. O di ba? So ganyan po ang magiging view sa kanila dito mga kabayan. Back to back po yung magagandang view. Di ba? Para bukod doon sa ano mga kabayan, kailangan nila ng kubo. Malayo sila sa baryo, malayo sila sa bahay nila, pagpahingahan nila. At lalo na ngayong tag-ulan, hindi pwedeng hindi sila mamahinga pag tag-ulan mga kabayan. Kailangan magpahinga kasi delikado, pawis na pawis, pagod na pagod, and then mabasa sa ulan. Paano yung katawan nila? Mapundi, no? Mapasma sila. Kaya kailangan nila may kubo para hindi na sila tatakbo kung saan-saan. Ganun din, maabutan din ng ulan tulad nung nandoon kami mga kabayan. Anong nangyari sa amin? Wala. Di ba? Dali-daling kumuha ng bulong at nagtayo ng bahay-bahayan para lang talaga hindi mabasa. So ganyan po yun. Ayan. Mamaya na. Yan, yung harapan. Siyempre dito yung harapan. Walang ahas dito ate. Takot na yung mga ahas kasi alam nila nabulabog na sila eh. nabubulabog na. Hindi na sila dito lulungga. Dahil alam nila may aita dito. May titira. Tapos may mga aso. Siyempre takot din yun. Ang bilis. Ang galing maglinis ni Kuya John. Ang bilis maglinis. Kahit simpleng kubo lang tulad kay Tatay Tony, ayos na. Tapos lagyan na lang ng trapal. Kasi abutan lang naman, pahingahan lang. Dito magpwesto ng kubo. Tapos lamesa. Wala nang ahas dyan. Baka may ahas pa dito. Wala. Ha? Walang ahas. Tumakbo na. Tumakbo na. Yan ang bahay ng ano. Ng ahas? Hindi, yung ano magkakain ng ano ba? Si Dagit. Saan po? Ano ba lagi Dagit? Bahay ng Dagit. Dagit, ano po yun?
yung kinakain ng ubingan yung ano, yung daga. Ah, daga? Bahay niya yan? Bahay. Oh, bahay ng R80 daw po mga kabayan. So wala nang ahas dito. Siyempre itulungga itong mga ahas kasi malamig itong mga kawayan. Yung ga nila yan. Kailang sabi na wala na daw. Titingnan natin. Kung talaga wala na. Yatsi. Pero baboy. Hala, ano to? Ahas na pi! Ay, ahas! Sabi mo walang ahas. Ikaw naglagay? Takot pala sa... Takot pala sa ahas. May high blood. Ang takot ni ate. Ate, matamaan po kayo dyan. Ate Imelda. Parang machine si ano Kuya John na. Ako mag-isa dito magtanim, doon siya sa ano, uling. Nag-uling siya, nagtatanim ako dito. Yun ang sabi ni nanay. Wow. Yung bayabas, huwag mong ano, hayaan mo lang. Huwag, hayaan mo lang. Oh, mamaya mamunga yan. Kundi makakain pa tayo. Baka matulisod pa kaya tinula ko na. Harvest na tatay, December. Ay, matapos na yung Pasko, hanip yung Pasko. Hindi ako pa maghahani kung may laman na. Gusto ko, haniin ko sa malabas. Tapos na yung Pasko. Marami laman, ganito. Malalaki na. Yan. So ayan po mga kabayan, malaki na dahil maliit na naman yung kubo Siyempre nilinis lang ni Kuya John para sabi ko nga hindi tayo masyadong lamukin kaya ayos. So dito na po kayo maglalagay ng kubo. Tama 'yon. Para pag napagod kayo, hindi kayo mabasa sa ulan, hindi kayo magkasakit. Magkasakit kung mabasang. Katulad doon, inulan tayo. Walang kubo. Ala, nagmamadali na tayo. Lagay pa ng mga ano, nabasa tayo, ulan. Walang bahay. Pag dito, meron tayong takbuhan, hindi na tayo mabasa. Hindi nababasa. Pag dumating ka dyan, may bahay na. May bahay na. Di ba? Basta maggawa ako ng 3 kuwan yung upuan. Upuan, lamesa at saka upuan. Para meron tayong paglalatagan. Di ba? Ayos, very good. Di ba? Kasi may ari doon, magagalit.
may-ari. So dito na lang. Dito na lang. May kapitbahay pa kayo? May kapitbahay pa. Magkabilas kami dalawa. At saka pagpunta Kasi ko dyan, yung dara ko, yung kapatid niyang bilas ko, sabi niya, dito ka na maggawa. Mas malapit sa tubig. Hindi. ano po yan, klaseng ube, Ate Imelda? Bisol po. Yung puti? Oo. Yung puti. Wala kayong yung violet, wala. O yan ang bawal Okay. So, iba-iba pala. Iba-ibang variety ang tanim nyo na ube. So, ayan, malinis to, malawak. Hanggang doon din po, mga bisol, no, gabi, at iba pa, mga saging, at iba pa po mga kabayan. No? Dahil meron din po tayong ibibigay sa kanila na mga tools din po dahil kailangan nila. Dahil last time na linis sila, parang ang dala nila ay ano lang ata yung pangbungkal na isa at saka yung pangtabas nila. So bibilhan natin ng tools po mga kabayan. Yung mga katutubong itas na masisipag na hindi kompleto sa tools, kompletuhin natin, bigyan natin tulad ni Tatay Tony. So ngayon bibigyan natin ng tools sila, no, pagbalik natin. Dahil sabi ko nga, yung punta namin dito ay si Ate Elisa lang, napasugod kami bigla dito dahil hindi na pwedeng maabutan pa ng ilang araw yung kanilang sitaw kasi nga gugulang na, hindi na mapakinabangan, hindi na mabenta. So napasugod kami dito kaya wala kaming dalang mga tools. So ayan, Ate Imelda, magdala kami ng mga gamit nyo pang bungkal. Ha, Kuya John? Ang katulad binigay mo sa kanya. Opo, kung ano yung binigay ko ni Tatay Tony, ibibigay ko po sa inyo. Kaibigan, kung halimbawa nagtatrabaho ako, hindi ako nang gumaganon. Tama, may mga gamit na. Parang binigay mo Kalaykay. No, kalaykay. yung Kalaykay na, po. ganun, para malinis. Opo, kalaykay, yung tinidor. Kalaykay, kung tawagin. Okay, sige. So, mga kabayan, meron na naman tayong mabigyan ng mga tools. No? Dahil ito po ang mga request nila. Gaya ng sinabi ko, kung ang itak nandiyan na sa... ayan na po mga kabayan. At itong asarol. Ayan po yung mga request ng mga kabayan. Gagamitin nila kasi nakita ko sila mga kabayan, parang kapiraso na lang yung ginagamit nila, no? Pero ganun pa man, pinagtsatsagaan nila yon. Salamat. Bigyan mo kami ng pag Kalaykay. kalaykay, saka pala, saka kutsoy. Pangkutsoy namin ng lupa. Sarol. Magandang salamat. Meron kang binibigay sa akin ganyan, magagamit sa trabaho. Pag ng mga gustong sa mga lupa. Pambungkal. Para magandang yan. Basta maganda ang binigay mo sa akin, kasaitak, ang gustong magagamit matatrabaho, mga kahoy. Gagawin ng pagbibili ng pagkain. Para hindi ng tao, magugutom ang tao. Magandang salamat sa inyo. Paano ang puso ko kung wala ka? Patatawaran ba ako'y nag-iisa? Madag yung bariwat. Nasaan ka ma? Sana. Yan mo. Patatawarin nyo kahit mali-mali ang lirik. Nagharian na tayo puto. Kung mauna. So ayan, merienda time. So maglaga tayo ng mani. Ito yung mani mga kabayan na pinuntahan namin doon. Nasuntok sa buwan yung lugar na hirap-hirap kay layo-layo. Diyos ko, naglakbay kami ng ilang oras, kalahating araw bago kami nakarating doon. Buong maghapon po mga kabayan, wala kaming ginawa. Nagpahinga lang kami ng konti. No? Fresh pa yung mga putik-putik. Fresh yung mani. Bagong pita. Wala pa nga. Ay, apo, gasan rito. Ay, apo, ka talaga. Tatay, Kuya John, oo.
So ayan po mga kabayan, gagawa sila ng poste para sa bahay nila, no, na meron silang tulugan, no, kaya tulong-tulong sila kasi meron ng papag dyan o meron ng saig dyan, so poste lang ang kailangan, and then titinan natin pagbalik natin, no, yung ganyan lang, katulad ng ganyan mga kabayan na simple lang, kasi may bahay naman sila sa baryo, parang tulugan lang nila dito, abutan lang nila dito pag nandito sila sa kabundukan habang nagtatanim. Tapos pag naganyan na po mga kabayan, lagyan natin yan ng tolda, bibilhan naman natin. So ayan, nagpuputol sila ng kawayan, no, lalo na pag tuwing harvest at pagtanim. So gagawin na dahil tag-ulan na talaga mga kabayan. Ang bilis na kahukay ni Tatay John. Pag naghukay sa mga kabayan, ganyan talaga ginagamit, no, kahit may tool sila ganyan ginagamit na, malambot na kasi yung lupa. Malambot. Ayan, parang naghukay lang sila ng ubi. Yun. Mataas na bahay. Mataas. Dapat dito. Dapat. Para ng gawa ng ginawa ng kubo. Puil-puilan sir. Hey! Namating kawaan itong darawa ka bato!
Lumat nga kagon, anitong kuidara ko. Alam ka lang, ala. Kamu tak ulo, minum kapoy. Hei! Kinaku kau kila. Kau ya pada kakalbu kana. Tukang ke mana? Aku naman duma. Nanuri kau hapula. Sana aku lubut bule. Ala kau mau membayar anak. Sana aku tak kayo. Nggak kamu tak lamam batu. Ana ya rahawon. Ayo. Sila kung kau nang nakaro. Ata diha. Mulia na patuloy. Pasa kayo yung sakit. So ayan po mga kabayan, bulong po muna ngayon. Tapos lagyan natin ng katuloy tuloy ng trapal. Kung hindi na sila mabasa mga kabayan, temporary lang naman po. Parang pahingahan lang pag oras ng pahinga nila, pag nag-harvest or nagtanim. So at least meron silang mahigaan, kumbaga. Makarelax mo lang yung katawan nila. At the same time, pag nandito kami, hindi na kami tatakbo kung saan-saan kasi meron na dito. Kasi masikip dun sa bahay ni Tatay Tony, maliit lang naman yung bahay niya. Ayan po mga kabayan, natapos na namin. So, magdala na ako ng trapal dito. Tapos next time try namin, no, request na magdala daw ng speaker dito, video okay. So, try natin mga kabayan next time. Nag-i-enjoy kahit gaano kahirap yung buhay, pero hindi nawawala yung ngiti, tawa ng bawat isa mga kabayan. Yun yung mahalaga doon. Napatawa natin sila, napasaya natin sila. Tuwing naglalakbay tayo mga kabayan. Maghayo di ka no.
pagdaan ng business na rin. Mga kapatid, ingat kayo! Ito na ako, babantayan ko si Tatay Tony at si Nanay Alma. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.